Hi mga ka-Bible, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang ko kayo, please subscribe, like, and share. Hit the notification bell para always kayong updated sa aking YouTube videos. Today's video is a Bible reading continuation at tayo ay nasa Genesis chapter 15 na po. Ang huling verses ng Genesis. Simulan na natin ang ating magbabasa. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak at hinanagkan. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. So noong unang panahon pa lang sa panahon pa ng Bible, sa panahon nila Jose, is iniimbalsa mo na talaga yung bangkay, kasi nakasulat talaga dito sa Bible, iniimbalsa mo ang bangkay. So bangkay ito ni Jacob ni Israel ayon sa kaugalian ng mga Ehipsyo. So ganun din pala sa Egypt, iniimbalsa mo. 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. 70 araw? 40 araw ang ginugol at 70 araw na nagluksa ang bansang Ehipto. Ang tagal. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng Paraon, "Pakisabi nga ninyo sa Paraon na hiniling ng aking ama bago mamatay na doon ko siya ilibing sa libingan ng kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangako, susundin ko ang kanyang bilin, kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos." Sumagot ang Paraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama, ayon sa iyong pangako sa kanya." Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Paraon, ang may mataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Ehipto, kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen. So sa Goshen, sa lugar ng Ehipto, sa yung mga lahi ni Israel is dito tumira, sa Goshen, ay ang maliliit na bata. So yung naiwan lang doon sa Goshen, yung mga maliliit na bata ng mga ng Israel, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay na karwahe, talagang napakarami nila. So marami pala yung sumama kay Jose, para maglibing, sa libing ni Israel, ni Jacob. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng ilog Jordan, huminto muna sila, nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao. So meron palang meron palang luksang parangal sa mga namamatay. At 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. So big sabihin 7 araw silang tumigil doon, para magdalamhati si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa ang mga taga-Ehipto. Dahil dito'y tinawag na Abel Mizraim ang lugar na yon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa Yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Ephron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ng mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nang pagsugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago mamatay ang ating ama, pinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon,
nagsusumamo kami sa iyong napatawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ng ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas na ang marami ngayon. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak, na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ang pagkamatay ni Jose. So, ito yung huling verso. Mga huling verso, no? Ang pagkamatay ni Jose sa Genesis. Genesis ano na to? Verse 22 na to. Chapter 50 verse 22. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon. So, 110 taon nabuhay si Jose. Bago namatay, inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim. So, nakita pa ni Jose yung mga apo niya, no? Gayon din ang mga apo niya kay Makwir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinagbilin niya sa mga Israelita ang mga gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo'y nilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin niyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang ng 110 taon. Siya'y inimbalsamo, so inimbalsamo uli yung katawan niya, sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. So, hanggang ngayon, ganun yung ginagawa, no? Pag may namamatay na tao, no? Ewan ko lang sa mga ibang lahi, sa ibang bansa, sa ibang mga tribo, doon ganun ang ginagawa. Pero dapat ganun ang ginagawa kasi nasa Bible siya, no? Iniimbalsamo at saka nilalagay sa kabaong. So, yun. Natapos na tayo sa Genesis. No? Buong libro ng Genesis is nabasa na natin. No? Genesis chapter 50, ang pinakadulo. Hanggang verse 26. Nang namatay na si Jose sa gulang ng 110 taon. So, next chapter tayo is Exodus. Chapter Exodus na tayo. Ang Book of Exodus. So, alamin natin ito kung ano ang libro ng Exodus. At ano ang mga magiging salita ng Diyos dito sa libro ng Exodus. So, pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Keep safe, God bless, and always remember, Jesus loves you. Bye-bye.